Kabanata 836. Sa simula ay hindi alam ni Winston at ng iba pa ang plano ni Sebastian. Ngunit habang papalapit sila sa ipinagbabawal na lupain ng Demon Lord, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Bata, huwag mong itapon ang buhay mo. Sigaw ni Winston, binilisan niya ang takbo para makahabol. Wala pang nakalabas na buhay mula sa bawal na lupa. Tumigil ka na bago pa huli ang lahat. Dagdag pa ni Roxy, bata, one-way ticket kay kamatayan ang pagpasok sa Forbidden Ground. Tumigil ka na, at maaari kang maging laruan ko. Ito lang ang paraan para mabuhay ka. Hindi pinansin ni Sebastian ang kanilang mga babala. Bagamat mukhang kaakit-akit si Roxy, sino ang nakakaalam ng kanyang aktwal na edad? Maaari siyang maging isang tusong matandang mangkukulam na mahigit 100 taong gulang. Bilang isang lalaki, mas gugustuhin niyang makipagsapalaran sa ipinagbabawal na lupain ng demonyong Panginoon kaysa maging laruan niya. Umaasa rin siya na ang iba ay hindi maglalakas loob na sundan siya sa loob. Nagkaroon ng malawak na primeval forest sa mga bundok na nakapalibot sa ipinagbabawal na lupa. Kung hindi nila hinabol si Sebastian, baka magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Hindi sila kalayuan sa ipinagbabawal na lupa, at sa isang iglap, nasa labas na sila ng gilid ng kagubatan. Nakapagdesisyon na si Sebastian, kaya naglakas loob siya at dumiretso sa kagubatan. Mr. Cade, ipagpatuloy ba natin ang pagtugis? Tanong ni Roxy. Oo. Sa lakas natin, dapat ligtas tayo sa outer area. Bagamat sinabi ni Winston iyon, nanatili siyang mapagmatsyag nang mapansin niya ang pagbaba ng bilis ng kanyang pagpasok sa kagubatan. Ang iba ay nanatiling alerto din. Ang ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng Demonyo ay kasumpa-sumpa at kilala bilang ang pinakamapanganib sa 3 ipinagbabawal na lugar sa Perpetual World. Iilan lamang sa mga individual ang lumabas mula sa ipinagbabawal na lupain sa buong mga siglo. Para naman sa mga mula sa Perpetual World, wala ni isang kaluluwa ang bumalik pagkatapos pumasok dito. Ito ay hindi lamang mga demigod, ngunit kahit na ang mga lesser deity masters ay hindi nakabalik na buhay. Nagsimula ang cultivation sa paggamit ng vital energy, na nagpapahintulot sa isa na maabot ang Grandmaster Realm. Ang enerhiyang ito ay pagkatapos ay pinino upang magtagumpay sa Divine Realm. Nang maging likido ito, lumipat ito sa Spiritual Realm, na madalas na tinutukoy bilang Demigod Realm. Habang ang likido ay naipon, ito ay tumigas sa pangunahing enerhiya. Ang isang atake mula sa Lesser Deity Realm ay maaaring magpakawala ng mapangwasak na kapangyarihan na maaaring pumatay sa mga demigod. Sa paglipas ng mga siglo, ilang Lesser Deity Masters ang nakipagsapalaran sa ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng Demonyo, at walang bumalik. Inilarawan nito ang nakakatakot na reputasyon ng isinumpang lugar na iyon. Pinabulaanan ng panlabas na kalmado ni Sebastian ang kaguluhan sa loob dahil hindi niya kayang tumigil sa pagtakbo. Kung maabutin siya ni Winston at ng iba pa, mas malala pa sa kamatayan ang kanyang kapalaran. Hindi niya namamalayan na nakipagsapalaran siya ng higit sa 10 milya sa kabundukan, at nagsimulang gumapang ang pagkabalisa. Bagamat hindi pa niya narating ang ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng Demonyo, ang lugar na ito ay gumagapang na may mga mababanggas na hayop. Sa totoo lang, hindi ito mga ordinaryong demonyong hayop. Sila ay pinagkalooban ng mga pambihirang talento at may kakayahang linangin. Ang ilan sa mga mas makapangyarihan ay nagdulot ng malubhang banta sa mga demigod. Gaya ng kinatatakutan ni Sebastian, mabilis na dumating ang panganib. Isang napakalaking ibon, na hugis kwago ngunit ilang beses na mas malaki kaysa sa isang gintong agila, ang lumipad palabas mula sa kagubatan. Ang mga kuko nito, tulad ng mga kawit na bakal, ay kumikinang sa malamig na banta. Gumalaw ito ng napakabilis. Ibinaba ni Sebastian ang kanyang talam, ngunit ang kwago ay hindi direktang lumahok. Sa halip, mabilis itong umiwas sa kanyang welga at naglunsad ng maraming pag-atake mula sa iba't ibang anggulo. Ang bawat pagsalakay ay parang kidlat, at nagpupumilit siyang ipagtanggol ang sarili. Ang isa ay nakalusot, at ang mga kuko ng kwago ay dumampi sa kanyang braso. Ngunit sinamantala niya ang sandaling iyon at nilaslas ito at inukit ang isang malalim na sugat sa tagiliran nito. Ang sugat ay tumakbo sa buto, at ang kwago ay umatras sa sakit. Kaya lang, naabutan ni Winston at ng iba pa. Walang magawa si Sebastian kundi ang palayasin ang kanilang pag-atake at umatras. Biglang umalangaw-ngaw ang isang piercing bird call na parang gintong agila. Lumingon ang lahat para masaksihan ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin.
Isang napakalaking agila ang lumilipad patungo sa kanila. Ang haba ng mga pakpak nito ay umabot ng mahigit 65 talampakan at naglagay ng anino sa lahat ng nasa ibaba tulad ng isang gumagalaw na bundok. Ang laki at kapangyarihan ng nilalang ay nagdulot ng matinding pangamba. Ito ay isang level 3 peak tier beast, ang Crimson Flame Eagle. Takbo. Nakilala agad ni Winston ang nilalang. Ang ikatlong antas ay tumutugma sa demigod realm, at isang peak tier beast ay katumbas ng isang pinnacle demigod. Ang mga halimaw na ito ay may hindi kapani-paniwalang malakas na pangangatawan, kaya't ang mga magsasaka na may parehong ranggo ay hindi makakapantay sa kanila. Ang Crimson Flame Eagle ay kabilang sa mga elite sa uri nito, na ang ilan ay may kakayahang mag-evolve sa level 4 beast. Ito ay tunay na nakakatakot. Kabanata 837. Agad na nakilala ni Sebastian ang agila. Naisip niya na ito ang parehong nilalang na nagpababa sa mammoth kanina. Nakakakilabot. Walang pagdadalawang isip, tumakbo siya sa kagubatan. Ang Crimson Flame Eagle ay mabilis, ngunit ang laki nito ay naghihigpit sa paggalaw nito sa mga siksik na puno. Si Winston at ang iba ay nagmamadaling magtago, ngunit ang ikalimang matanda, ang pinakamahina sa kanila, ay hindi makahabol. Ang mga kuko ng agila ay sumabit sa kanya sa kalagitnaan at tumusok sa kanyang katawan. Tulungan mo ako. Umalangaw sa kagubatan ang kanyang masakit na sigaw. Ngunit si Winston at ang iba pa ay masyadong abala sa pagtakbo para sa kanilang mga buhay upang isipin ang tungkol sa pagliligtas sa kanya. Tumakbo si Sebastian sa kagubatan, ngunit walang tigil si Winston at ang iba pa habang patuloy silang hinahabol. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isa pang level 3 peak tier beast na kilala bilang Sawtooth Tiger. Pinangalanan nito ayon sa matulis nitong ngipin at parang tigre. Ang hayop na ito ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong tigre. Ito ay humigit kumulang 7 talampakan ang taas, may sukat na 16.5 talampakan ang haba, at tumitimbang ng humigit kumulang 2,200 pounds. Ang isang pag-swipe ay madaling maputol ang isang puno sa kalahati sa napakalakas nitong lakas. Si Winston at ang iba pa ay nagkalat sa gulat. Nalipat ang kanilang focus mula sa paghabol kay Sebastian tungo sa pagtakas para sa kaligtasan. Ngunit walang pagpipilian si Sebastian kundi tumakbo ng mas malalim sa kagubatan. Marahil ang halimuyak ng dugo sa kanya ay nakatawag ng atensyon ng tigre habang walang humpay na hinahabol siya nito. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, ang Sawtooth Tigre ay nakakagulat na maliksi at mas mabilis na tumakbo kaysa sa isang cheetah. Sa kabutihang palad, na-master niya ang Phantom Stride technique, na nagbigay daan sa kanya na gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis at liksi. Sa ngayon, hindi siya mahuli ng tigre. Habang siya ay patuloy na tumatakas, siya ay nakipagsapalaran pa sa gitna ng bulubundukin. Pagkatapos, binalot siya ng makapal na ulap. Tila natakot ang tigre sa ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng demonyo. Kaya, tumigil ito sa paghabol. Walang planong tumalikod si Sebastian dahil alam niyang naghihintay si Winston at ang iba pa na harangin siya sa labas. Dagdag pa, gumapang ang kagubatan kasama ang makapangyarihang mga hayop, posibleng maging antas ng 4 na hayop. Isang maling hakbang at madali na siyang maging susunod nilang kainan. Kaya, gumawa si Sebastian ng isang matapang na desisyon at tumakbo sa ipinagbabawal na lugar ng Panginoon ng demonyo. Habang sinasabing walang nakaligtas matapos makapasok sa lugar na ito, hindi siya kumbinsido. Kung tutuusin, nakalabas na siya noon at alam niyang may shortcut. Maaari niyang gamitin ang Porma Sayon para mag-teleport palabas kung mahahanap niya ang bundok na iyon. Ang panganib ay hindi maiiwasan, lalo na mula sa Demon Tribe. Gayunpaman, naniniwala siyang hamina ang mga demonyong iyon pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ng pagkaubos. Hanggat nananatili siyang maingat, naisip niyang magiging maayos siya. Sa pagsulong ni Sebastian, lumapot ang ambon, at nagsimulang manipis ang kagubatan hanggang sa tumapak siya sa isang tiwangwang na kalawakan. Napagtanto niyang bumalik siya sa ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng demonyo, at nagsimula ang kanyang pagka-alerto. Wala pa siyang masyadong alam tungkol sa lugar na ito noon, ngunit ang mga babala ni Winston at ng iba pa tungkol sa mga taong nakipagsapalaran dito at hindi na bumalik ay umalangaw sa kanyang isipan. Ito ay nagpapataas ng kanyang kamalayan sa mga panganib na nakapaligid sa kanya. Pinatibay ni Sebastian ang sarili at lumipad upang hanapin ang bundok, na magdadala sa kanya sa portal ng teleportasyon. Ngunit ang hanay ng kabundukan ay walang katapusang nakaunat, at hindi niya ito makita. Hindi siya naglakas loob na mag-hover sa ere ng matagal.
Natakot siya na baka makita siya ng Demon Tribe, kaya mas pinili niyang lumipat sa lupa. Nagpatuloy si Sebastian sa paglalakad hanggang sa bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya na pumipintig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nako hindi. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman niya ang pamilyar na pangamba. Sinubukan niyang kumawala mula sa puwersa, ngunit ito ay masyadong malakas. Ang tanging magagawa niya ay umasa na may hatid siya nito sa kaligtasan. Ang mundo sa paligid niya ay lumabo at natatakpan ang kanyang paningin. Nang sa wakas ay bumalik ang Kailan Awan, napagtanto niyang natapos na ang teleportasyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakabitin sa himpapawid, nakatingin sa isang napakalaking hukay sa ibaba, madilim at nakakatakot, tulad ng bibig ng isang demonyo. Hindi pwede. Kabanata 838. Nakaramdam ng pagkabalisa si Sebastian habang nakatitig sa hukay sa ibaba. Ang kanyang instincts ay sumisigaw na may isang nakakatakot na nakatago sa loob. Kung siya ay nahulog, ang kanyang buhay ay malamang na matapos. Noong nakaraan, pinalabas sila ng teleportasyon, ngunit sa pagkakataong ito, napunta siya sa itaas ng hukay. Naisip niya na ito ay dapat na gawain ng Demon Tribe. Sinubukan ni Sebastian na gamitin ang natural na enerhiya sa paligid niya para lumipad, ngunit isang kakaibang puwersa sa itaas ng hukay ang hamarang sa kanyang kontrol. Biglang, isang napakalaking gravitational pull ang humila sa kanya pababa. Bago pa siya makapag-react ay nahuhulog na siya. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang mahigpit niyang hinawakan ang Demon Blade. Anuman ang naghihintay sa kanya sa ibaba, tumanggi siyang sumuko. Ang hukay ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya, hindi bababa sa 300 talampakan. Malakas na bumagsak ang katawan ni Sebastian sa ilalim ng hukay at lumikha ng bunganga sa solidong lupa. Nakakatakot ang lakas ng impact. Kahit sinong ordinaryong tao ay magiging madugong sapal. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay nahasa hanggang sa punto kung saan ito ay kasing tigas ng isang top-tier na mahiwagang artifact. Kahit na matindi ang sakit, hindi ito sapat para magdulot ng anumang malubhang pinsala. Mabilis na tumayo si Sebastian, ngunit ang dilim ay napakalaki. Wala siyang makita, kahit ang sariling kamay sa harap ng mukha niya. Walang kahit isang bakas ng liwanag. Tumangala siya at namalayan niya ang bakana sa itaas, ngunit tila nilalamon ito ng kadiliman. Ang masama pa nito, ang kakaibang enerhiya sa lugar na ito ay hamarang sa kanyang espiritual na pandama, na naging dahilan upang siya ay walang magawa. Sinubukan niyang i-access ang kanyang storage space ring, ngunit nanatili itong hindi tumutugon. Makapal ang hangin na may nakasusuklam na amoy, na nagpakulo sa tiyan ni Sebastian. Bumilis ang kanyang paghinga, at umalangaw-ngaw ang kanyang tibok ng puso sa katahimikan ng underground na piitan. Napakaingay nito, parang ang mundo mismo ang nakikinig. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya at nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo at mga palad. Biglang isang mabigat na yabag ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ay sinundan ng pagkayod ng mga kadena na bakal sa lupa. Lumingon si Sebastian sa ingay. Hinawakan niya ng mahigpit ang Demon Blade, at ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas. Ang mga tunog ay lumalapit, tulad ng isang bilanggo na nakagapos sa mabibigat na tanikala. Ang bawat hakbang ay binibigatan na parang may dalang 1,000 kilo na bato. Sa dilim, 2 berdeng ilaw ang kumikislap sa buhay. Ito ay kahawig ng isang pares ng mga mata batay sa kanilang taas at distansya. Sa sandaling iyon, sumilay sa isipan ni Sebastian ang mga nakakakilabot na eksena. Nilakasan niya ang sarili at sumigaw, "Sino ang nandyan? Magpakita ka." Ngunit walang sagot, tanging ang tunog ng sariling boses na tumatalbog sa dingding. Papalapit na ang mga yabag sa unahan, na halos 10 yarda ang layo sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa Demon Blade at naghanda para sa isang laban. Handa siyang harapin ito ng direkta, kahit na ito ay isang demonyo. Huminto ang mga yabag, at ang berdeng ilaw ay lumubog palapit sa lupa. Kung ang mga kumikinang na punto ay mga mata, kung gayon ito ay dapat na squateng. Binalot ng dilim si Sebastian, at nakita niya ang 2 kumikinang na puntong iyon. Biglang umalangaw-ngaw sa madilim at tahimik na piitan sa ilalim ng lupa ang isang malamig na tunog ng mga buto. Nagpatuloy ang tunog na parang may gumagapang sa mga buto. Umatras si Sebastian, at ang lamig ng takot ay bumalot sa kanya tulad ng dati. Siya ay walang alam tungkol sa panganib sa hinaharap, at ang hindi kilalang ito ay pumuno sa kanya ng pangamba. Tumama ang likod niya sa pader na bato.
Nabalot ng takot ang loob niya nang lumingon siya at galit na naghahanap ng paraan para makaakyat. Kabanata 839. Ang batong pader ay masyadong makinis at hindi nag-alok kay Sebastian ng mahigpit na pagkakahawak upang umakyat. Tumalon siya ng mahigit 10 talampakan, ngunit napakalayo ng labasan. Dagdag pa, ang dingding ay kasing kinis ng salamin. Hindi niya matap ang nakapalibot na espiritual na enerhiya, kaya bumagsak siya pabalik sa lupa. Sa sandaling iyon, huminto ang pag-crunching ng buto, at tumayo ang demonyo. Umalangaw-ngaw ang mabigat na yabag habang kinakaladkad nito ang mga tanikala sa lupa. Unti-unting sumulong ang demonyo patungo kay Sebastian. Makinis ang mga palad ni Sebastian sa malamig na pawis, at bumilis ang kanyang hininga ng mabaho ang hangin. Wala pang 15 talampakan ang layo ng demonyo. 10 talampakan. 6 na talampakan. Bumilis ang tibok ng puso niya, at parang anumang oras ay titigil ito. Tumanggi siyang hintayin ang kanyang kapalaran. Sa matinding determinasyon, humakbang siya pasulong, itinaas ang Demon Blade, at buong lakas niyang ibinaba ito pababa. Humugat ang welga sa bawat onsa ng lakas at lakas na taglay niya. Ito ay napuno ng puwersa ng paglikha mismo. Ang Demon Blade ay tumama sa isang bagay na matigas, at ito ay nagbunga ng matinding metal na sagupaan. Namamanhid ang mga kamay niya dahil sa impact. Nang subukan ni Sebastian na bawiin ang kanyang talam, nagulat siya nang makitang tila hawak ito ng isang bagay. Kahit anong pilit niya ay hindi ito natinag. Biglang, isang napakalakas na puwersa ang sumulpot sa kanyang mga braso at napilitan siyang bitawan ang kanyang pagkakahawak sa talam. Bago pa siya makapag-react, may malaking kamay na humawak sa kanyang lalamunan at itinaas siya sa lupa. Si Sebastian ay pilit na nagpupumiglas, ngunit ito ay walang saysay. Sa kumikinang na berdeng mga mata ng demonyo, nasulyapan niya ang mukha nito. Nakakakilabot dahil kalahating bulok na ito at umaalingasaw ang amoy na ikinabigla niya. Ikaw ba? Ang Demon Lord, Lazarus Devil. Humalaklak si Sebastian habang pilit na inilalabas ang mga salita. Hindi sumagot ang demonyo bagkus ay hinigpitan ang hawak nito. Namula ang mukha ni Sebastian habang naghahabol ng hangin. Pakiramdam niya ay mapuputol na ang leeg niya. Nawala ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata dahil hindi niya akalain na mamamatay siya sa kanyang 20s. Ngunit sa pag-aakalang tapos na, biglang lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Dulati Divine Body. Garalgal ang boses at puno ng pagtataka. Nagtataglay ka ng isa sa 10 banal na katawan, ang Dulati Divine Body. Sir, ikaw ba ang Demon Lord? Dahil napakalaki ng lakas ng kabilang partido, naisip ni Sebastian na ang pag-unawa sa kanyang pagkakakilanlan ay maaaring ang tanging pagkakataon niya para mabuhay. Oo, ako si Demon Lord, Lazarus Devil. Puno ng pagmamataas at pagmamataas ang boses ni Lazarus, ngunit sa sumunod na sandali, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Nagpatuloy siya, minsan, kinatatakutan ako sa buong kaharian, at ang aking kapangyarihan ay walang kapares. Ngunit ang mga araw na iyon ay wala na. Ngayon, ako ay walang iba kundi isang bilanggo na naghihintay na mamatay. Bilang isang Demon Lord ng hindi maisip na kapangyarihan, sino ang may lakas ng loob na ay pakulong ka dito? Curious na tanong ni Sebastian. Well, matagal na mula noong huli akong may nakausap, kaya pagbibigyan kita. Marami na ang nagtangkang magpakulong sa akin, pero ang tunay na salarin ay ang alagad ko. Isn't that ironic? Sagot ni Lazarus na may kasamang ngiti sa sarili. Ano? Bulalas ni Sebastian na nagtataka. Bakit ka ipagkanulo ng iyong alagad? Bakit pa? It was all for power. Noon. Sa pamamagitan ng paliwanag ni Lazarus, nagsimulang maunawaan ni Sebastian ang mga nakaraang pangyayari. Si Lazarus ay minsang nakipaglaban sa makapangyarihang mga immortal, at ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Gayunpaman, ang kanyang alagad, ang hari ng demonyo, ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake at nakipagsanib puwersa sa mga immortal upang ay pakulong si Lazarus. Bukod sa kanya, ilan sa kanyang mga tapat na tagasunod at kanyang anak na babae ay nakulong din dito. Matagal na mula noong nakapagsalita ako ng ganito. Dahil sinamahan mo ako, bibilisan ko ang pagkamatay mo, sabi ni Lazarus habang nakahawak sa leeg ni Sebastian. Tinusok ng matutulis niyang kuko ang balat ni Sebastian, at malayang damaloy ang dugo nito. Kabanata 840. Walang magawa si Sebastian dahil hindi siya makagalaw at natrap siya ng hindi nakikitang puwersa na humawak sa kanya ng mahigpit.
Mabilis na naubos ang kanyang lakas, at nawala ang kanyang buhay. Ganito ba magtatapos ang buhay niya? Pagkatapos, isang ideya ang sumagi sa kanya. Kamahalan, hindi mo ako mapapatay. Kaya kung iligtas ang iyong anak. Sa desperado na sandaling iyon, humawak siya sa isang lifeline. Ito ay isang sugal, syempre. Kung magtagumpay siya, maaaring maliit ang tsansa niyang mabuhay. Kung mabaigo siya, malamang na siya ang magiging pagkain ni Lazarus. Kaya mo ba talagang iligtas ang anak ko? Isa ka lang demigod. Ano ang posibleng gawin mo para mailigtas siya? Bagamat tumulo ang mga salita ng may pag-aalinlangan, kumalas si Lazarus sa lalamunan ni Sebastian. Idiniin ni Sebastian ang isang kamay sa kanyang leeg para pigilan ang pagdurugo at sumagot, mas maganda ang pagkakaroon ng pagkakataon kaysa wala. Kahit kainin mo ako, hindi ako makakatakas. Ang mga panganib ng ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng demonyo ay kilala, at mas kaunting mga tao ang gustong pumasok. Habang tumatagal hihina ka lang, at ikaw ay magiging isang nakalimutang kaluluwa. Sinabi ni Lazarus, ang mga taong iyon ay lumikha ng isang malakas na porma sayon at hadlang sa kabundukan na ito. Sino mang miyembro ng Demon Tribe na susubukan na labagin ang hadlang ay makakatagpo ng isang kalunos-lunos na kapalaran. Mahigit 200 taon na ang nakalilipas, ang aking anak na babae, si Lamia Neville, ay hindi makayanan ang pag-iisip na makulong dito. Kaya, sinubukan niyang lumampas sa hadlang ngunit malubhang nasugatan. Halos maubos ko ang lahat ng aking kapangyarihan ng demonyo upang protektahan ang kanyang buhay na daloy. Simula noon, nakoma na siya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa luha, at siya ay nagpatuloy, at ang kanyang kalagayan ay lumalala. Kung hindi tayo makakahanap ng daan palabas sa lalong madaling panahon, hindi siya magkakaroon ng maraming oras na natitira. Si Lazarus, na hindi nagpaluha sa pamamagitan ng pagtataksil o pagkakulong sa madilim na piitan sa ilalim ng lupa, ay umiyak ng malubha ang kanyang anak na babae. Ngayon, sa pag-iisip na mawala siya, muling tumulo ang kanyang mga luha. Pwede ko ba siyang makita? Pansamantalang tanong ni Sebastian. Sumunod ka sa akin. Tumalikod si Lazarus at lumakad ng mas malalim sa piitan. Sa sandaling iyon, napansin ni Sebastian na wala na ang mapang-ipang puwersa na pumipigil sa kanyang espiritual na pandama. Inilagay niya ang kanyang demon blade sa kanyang storage space ring at naglabas ng 2 malalaking perlas sa gabi. Gayunpaman, may kakaibang kapangyarihan dito na tila nilalamon ang liwanag. Ginawa nitong malabo ang ningning mula sa mga perlas ng gabi. Bilang isang demigod, siya ay may mahusay na paningin, at kahit na ang madilim na liwanag ay nagbigay daan sa kanya na makakita ng mga hugis sa loob ng 1 yarda ang layo. Sa unang pagkakataon, natanong niya si Lazarus mula sa likuran. Ang matayog na anyo ni Lazarus ay may mabibigat na metal na tanikala sa kanyang mga bukong-bukong, bawat isa ay kasing kapal ng braso ng isang lalaki. Nang magkamot ang mga tanikala sa lupa, sinipa nila ang ulap ng alikabok mula sa mabatong sahig. Matapos maglakad ng halos 20 yarda, sa wakas ay tumigil si Lazarus at lumuhad. Lumapit si Sebastian at nakita niya ang isang batong kama na nakahiga sa harapan niya. May isang babaeng nakasuot ng itim. Nagulat siya nang makita ang mukha nito. Inaasahan niya na ang anak na babae ni Lazarus ay hindi bababa sa ilang libong taong gulang. Kahit na may mataas na cultivation base na maaaring makapagpabagal sa pagtanda, dapat ay nagmukha siyang nasa katanghaliang gulang na babae. Sa halip, siya ay lumitaw halos higit sa 20 taong gulang. Ang figure ni Lamia ay walang kapintasan, matangkad, at payat, na may magagandang kurba. Napakaganda niya, at sa kabila ng kanyang maputlang kutis, hindi may kakaila ang kanyang pambihirang pang-akit. Siya ay nagtataglay ng isang kahangahangang kagandahan, ganap na hindi katulad ng isang mangkukulam. Sa halip, nagbigay siya ng impresyon ng isang diyosa sa malalini na pagkakatulog. Pagdating sa itsura, kaya niyang pantayan si Lilian, ngunit kaakit-akit ang kanyang presensya. Pagkatapos ay sinulyapan ni Sebastian ang mukha ni Lazarus. Ang isang bahagi ay gwapo at pino, habang ang isa naman ay kakatwang na bulok, na nagpalamig sa kanyang gulugod. Sa sandaling iyon, nawala ang berdeng kinang sa mga mata ni Lazarus, napalitan ito ng init na nagpahayag ng mas malambot na bahagi. Kabanata 841. Pwede ko bang tingnan ang pulso niya? Tanong ni Sebastian, tumanggaw naman si Lazarus. Inilagay ni Sebastian ang kanyang mga daliri sa pulso ni Lamia. Sa sandaling hinawakan niya ang kanyang balat, isang malamig na passive energy ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga daliri.
Gayunpaman, hindi niya napigilan ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Para sa mga regular na cultivator, ito ay walang alinlangan na nakamamatay, ngunit siya ay isang aktibo at passive energy cultivator. Ang malamig na passive energy ay hindi makakasama sa kanya at sa halip ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Sebastian ang napakagandang mukha ni Lamia, isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit saglit lang bago niya ito binaril. Kung nababasa ni Lazarus ang kanyang isip, papatayin niya ito sa isang galaw. Gayunpaman, ang hitsura at anyo ni Lamia ay nakakaakit na hindi niya mapigilan ang kanyang isip na maglibot. Sa pagkabalisa, tahimik niyang binalaan ang sarili na si Lamia ay isang halimaw mula sa Demon Tribe. Sa kabila nito, ang kanyang pagbabala sa sarili ay hindi gumana, at hindi niya makontrol ang kanyang masamang ideya sa huli. Napapikit si Sebastian at hindi na tumingin sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang mali sa kanyang sarili. Bagamat hindi niya makontrol ang sarili sa aspetong ito, hindi siya dapat maging ganito kasama. Hindi niya moari kung bakit siya naaakit kay Lamia. Matapos pakalmayan ang sarili sa mahabang panahon, unti-unti niyang pinigilan ang kanyang masasamang pag-iisip at ginamit ang kanyang espiritual na mga pandama upang patakbuhin ang prognosis kay Lamia. Mas malala pa ang kalagayan niya kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang pulso ay mahina at napakabagal. Sa isang minuto, halos hindi na ito tumibok ng isang beses. Mas malala ang sitwasyon sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang mga panloob na organo ay napunit, at ang hindi gumagalaw na dugo ay naipon saan man sa loob. Maging ang maraming bahagi ng kanyang mga meridian ay nasira. Mukhang magaling siya sa hitsura, ngunit ang kanyang panloob na mga pinsala ay hindi inaasahang malubha isang himala na hindi siya namatay ng husto, at nakakapagtaka na mabubuhay pa siya hanggang ngayon. Sa pagtingin kay Lazarus, sinabi ni Sebastian, siya ay nasa kritikal na kondisyon. Bagamat siya ay may malakas na hangarin na mabuhay, hindi na siya makatagal pa at kailangang gamutin kaagad. Napabuntong hininga si Lazarus. Alam ko ang lahat ng sinabi mo sa akin. Kung ako ay nasa aking kalakasan, hindi magiging mahirap na pagalingin siya sa aking malalim na paglilinang at sa tulong ng ilang mahimalang gamot. Pero ngayon, nakulong na ako dito. Halos maubos na ang kapangyarihan kong demonyo, at wala na akong mahimalang gamot. Wala akong magagawa kahit gusto ko. Gusto kong subukan ito, sabi ni Sebastian. Mayroon ka bang mahimalang gamot? Umaasa na tanong ni Lazarus. Umiling si Sebastian. Mayroon lang akong ilang second grade na gamot. Nawala ang pagkadismaya sa mukha ni Lazarus. Kahit na mayroon kang pangatlo o ikaapat na baitang na gamot, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanya, hindi pa banggitin ang pangalawang grado. Kahit na totoo na kailangan ng mahimalang gamot para sa kanyang mga sugat, may iba pang paraan para magamot siya. Ang mahalaga ngayon ay alisin ang dugong naninikip sa loob ng kanyang katawan at gumaling ang kanyang mga nasirang internal organs at meridian, paliwanag ni Sebastian. Kaya mo ba? Ang mga mata ni Lazarus ay puno ng pagdududa. Hindi ako gaanong kampante, pero gusto kong subukan, sagot ni Sebastian. Tumanggaw si Lazarus. Well, siguro kailangan niyang tanggalin ang kanyang mga damit habang ginagamot ko siya. Maiintindihan mo naman to, di ba? Pakiusap ni Sebastian. Naging matalim ang tingin sa mga mata ni Lazarus, at isang berdeng liwanag ang bumungad sa kanila. Kabanata 842. Nakaramdam si Sebastian ng panginginig sa kanyang gulugod. Kung ginawa niyang baliw si Lazarus, madali siyang mapatay ni Lazarus sa pamamagitan ng paghampas. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian dahil masyadong malala ang mga pinsala ni Lamia. Kailangan niya ng acupuncture sa buong katawan niya at magpapakita lamang ng kaunting pagpapabuti kasama ng tulong ng ilang gamot. Hindi niya ito ginagawa dahil sa katapangan o para samantalahin si Lamia kundi para lamang makita siyang kapaki-pakinabang ni Lazarus. Ito ang tanging paraan para manatiling buhay. Walang sabi-sabi, tumalikod si Lazarus at umalis. Phew! Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Mabuti na lang at hindi nagalit si Lazarus at pumayag pa nga siya. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Sebastian na baliwalain ito. Nang nagtatanggal siya ng damit ni Lamia ay lalo siyang kinabahan. Sa sandaling matanggal ang kanyang mga damit ngunit ang kanyang paggamot ay hindi nagpakita ng anumang positibong epekto, hindi siya bibitawan ni Lazarus. Sa puntong ito, maaari lamang niya itong bigyan ng isang shot. Perpekto ang figure ni Lamia. Kurbado ito sa mga tamang lugar, at walang kapintasan ang kanyang balat.
Sa kabila noon, wala sa mood si Sebastian na handgun ang lahat ng ito. Nagmamadali, inayos niya ang sarili, kinuha ang kanyang mga pilak na karayom, at ginamit ang flying acupuncture technique. Ngunit nabigo siya sa unang aplikasyon dahil masyadong matigas ang katawan ni Lamia, at ang pilak na karayom ay hindi makakapasok dito. Ginagamit niya ang mga pilak na karayom na nakita niya sa treasure vault ng Twilight Empire. Lahat ng mga ito ay gawa sa espesyal na material at inukitan ng mga porma sayon, na naging mga mahiwagang artifact. Ganun pa man, halos mabali ang karayom. Kaya naman, kinailangan ni Sebastian na ipasok ang kanyang espiritual na enerhiya sa pilak na karayom at gamitin ang paraan ng pagpihit upang maipasok ito sa kanyang katawan ng paunti-unti. Kinailangan siya ng higit sa 1 oras at matinding pagsisikap upang tuluyang mailapat ang 36 na pilak na karayom sa kanyang mga meridian. Gayunpaman hindi siya mapakali sa puntong ito dahil ito pa lamang ang unang hakbang. Pagkatapos nito, kailangan niyang pilitin na lumabas sa katawan nito ang masikip na dugo. Inilagay ang isang palad sa kanya, sinimulan niyang isalin ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya upang pilitin ang masikip na dugo na lumabas ng unti-unti sa pamamagitan ng mga pilak na karayom. Sa sobrang tagal ng dugong naipon sa katawan niya, naging maitim at namuo na ang mga ito at may mabahong amoy. Ang prosesong ito ay tumagal ng mahigit 1 oras at halos mapagod siya. Kinailangan niyang umupo sa lugar at uminom ng mga table tas upang mabawi ang kanyang espiritual at pisikal na enerhiya. Pagkatapos magpahinga, ipinatong muli niya ang kanyang palad sa kanya at ipinagpatuloy ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya upang pagalingin ang kanyang mga nasirang internal organ at meridian. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay binubuo ng aktibo at passive na enerhiya. Bagaman sila ay magkasalungat, sila ay nagpupuno sa isa't isa at nagkaroon ng kamangha-manghang mga epekto sa pagpapagaling. Sa kabila nito, napakasama ng kalagayan ni Lamia na limitado ang epekto sa kanya. Kaya, nagtulak si Sebastian ng tableta sa kanyang bibig, ngunit siya ay nawalan ng malay at hindi makalunok. Kinailangan niyang itulak ang tableta, putulin ang kanyang palad, at gamitin ang kanyang dugo para tulungan itong lumunok. Ginawa niya ito upang mailipat ang tableta sa kanyang katawan at para din makatulong sa paggamot sa kanyang dugo. Dahil mayroon siyang espesyal na konstitusyon ng katawan, ang kanyang dugo ay naglalaman ng sigla na nakakatulong sa paggaling. Napatunayan na mabisa ang kanyang pamamaraan. Matapos masipsip ng kanyang katawan ang tableta at ang kanyang dugo, at sa tulong ng kanyang espiritual na enerhiya, dahan-daang gumaling ang kanyang mga nasirang internal organ at meridian. Kahit na ito ay isang mabagal na proseso, sa wakas ay may mga resulta. Sa prosesong ito, ang kanyang espiritual na enerhiya ay mabilis na naubos, at kailangan niyang magpahinga tuwing kalahating oras. Pagkatapos magpahinga, sisimulan niya muli ang proseso. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 linggo. Sa panahong ito, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagpapagamot kay Lamia. Kapag siya ay nagugutom, siya ay umiinom ng isang tableta upang mapunan ang kanyang lakas. Sa tuwing ang kanyang espiritual na enerhiya ay nauubos at naibalik, ito ay hindi sinasadyang nadalisay ng paulit-ulit, at ang kanyang paglilinang ay mahimalang umabot sa 4 na bituin. Samantala, lahat ng nasirang internal organs at meridian ni Lamia ay gumaling sa ilalim ng kanyang walang humpay na pagsisikap. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ilang sandali lang ay nagising na siya. Kamahalan, natupad ko na ang aking tungkulin. Wala na siya sa kritikal na kondisyon. Kabanata 843. Salamat. Bihira para kay Lazarus na magpasalamat sa sinuman. Sabi ni Sebastian, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ginagawa ko ito para iligtas ang sarili ko. Kung gusto mo akong pasalamatan, hayaan mo akong makaalis sa lugar na ito. Natahimik si Lazarus ng ilang segundo bago sinabing, maaari kang umalis anumang oras. Hindi kita pipigilan. Palm. Tuwang-tuwa si Sebastian. Sa wakas, makakaalis na siya sa nakakatakot na lugar na ito. Sumugod siya sa ilalim ng pasukan ng kuweba at nagsimulang umakyat, ngunit ang ibabaw ng kuweba ay napakakinis na wala siyang mahigpit na pagkakahawak. Ngunit dumating siya ng handa. Inilabas niya ang isang punyal, hinampis niya ang dingding ng kuweba, ngunit ang ginawa nito ay isang umaalingaw-ngaw na kalansing. Natarante si Sebastian. Ang dagger na ito ay isang pinakamataas na artifact. Sa tulong ng kanyang espiritual na enerhiya, maaari pa nitong putulin ang pinakamagandang bakal, ngunit walang kahit isang gasgas sa dingding ng kuweba. Sumunod,
Inilabas niya ang Demon Blade, pinaandar ang kanyang espiritual na enerhiya sa maximum, at nilaslas ang pader, umungol ng mahina. Sa gitna ng kumalabog at apoy, ang Demon Blade ay tumalbog sa dingding at nanginig ang mga kamay ni Sebastian. Ilang beses pa siyang nahak pagkatapos. Punong-puno ng kalampag ang hangin at lumilipad ang mga spark, ngunit nanatiling makinis at may kantab ang dingding ng kuweba. Walang kahit isang pinsala dito. Sa halip, namamanhid ang mga kamay ni Sebastian dahil sa panginginig ng boses. Lumapit sa kanya si Lazarus. Ang pader ay gawa sa meteorite na bakal, isang napakatigas na materyal sa paggawa ng armas. Higit pa rito, ito ay pinalalakas ng mga porma sayon. Kahit na ang iyong cultivation ay 10 beses na mas malakas, hindi mo ito masisira. Tumingin si Sebastian kay Lazarus, ang tanging makakatulong sa kanya palabas dito. Maaari kitang tulungan hanggang sa pasukan ng kuweba, ngunit may harang doon. Lahat ay makapasok lamang ngunit hindi makalabas. Sa iyong cultivation, imposibleng makalusot ka sa harang. Dito na ba ako mamamatay? Natarante si Sebastian. Marami pa siyang dapat gawin. Hindi niya natagpuan ang kanyang ina, at hindi rin niya alam kung nakatakas sina Zia at Esme. Kung dito siya mamamatay siyang puno ng pagsisisi. Yung totoo, may alam akong paraan, pagsisiwalat ni Lazarus. Ano yun? Mabilis na tanong ni Sebastian na puno ng pag-asa ang mga mata. Pwede kitang turuan kung paano makakalusot sa harang. Kung mahusay ka sa mga formation, matututunan mo ito sa loob ng 30 hanggang 100 taon, sabi ni Lazarus. Ano? Halos mapatalon si Sebastian sa kanyang mga paa. Kahit na ang pinakamaikling oras upang matuto ay aabutin siya ng 30 taon. Masyadong mahaba iyon. Nagmamadali siyang lumabas doon at hanapin ang kanyang ina na si Esme at ang iba pa. Nadama ni Lazarus ang kanyang mga alalahanin. Huwag mong alalahanin na napakatagal nito. Mayroon akong artifact na kayang pabilisin ng 10 beses ang takbo ng oras. Ang 1 taon sa labas ay 10 taon sa loob. Ano? May ganun bang artifact sa mundong ito? Laking gulat ni Sebastian dahil ito ang unang beses na nakarinig siya ng isang artifact na maaaring magpabago sa takbo ng panahon. Pagbuka ng kanyang bibig, iniluwa ni Lazarus ang isang maliit na tore. May 3 palapag ito at halos 1 pulgada ang taas. Ito ang Mayhem Tower. May langit at lupa sa loob pati na ang porma sayon para mapabilis ang oras. Gayunpaman, maraming enerhiya ang kailangan para ma-activate ang formation, paliwanag ni Lazarus. Ano ang ibig mong sabihin sa enerhiya? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Maraming uri ng enerhiya. Ang pinakakaraniwang uri ay spiritual stone. Mayroon ka ba nito? Tanong ni Lazarus. Umiling si Sebastian, hindi man lang alam kung ano ang spiritual stone. Hindi mo kailangang alalahanin ang tungkol dito. Aalamin ko ang pinagmumulan ng enerhiya habang pinag-aaralan mo ang mga formation at mga harang. Pero may kondisyon ako, sabi ni Lazarus. Ano yun? Tanong ni Sebastian. Balang araw, kapag malakas ka na, iligtas mo ang aking anak at ilabas mo siya rito, pakiusap ni Lazarus na may pagmamakaawa. Kabanata 844. Makalipas ang maraming taon ng pagkabilanggo, lumalala ang kalagayan ni Lazarus. Dahil alam niyang wala siyang pagkakataong makalabas, tinanggap niya ito ng buong kapayapaan. Ang tanging inaalala niya ay si Lamia. Sige, pangako yan, sabi ni Sebastian. Pagkatapos, inilagay ni Lazarus ang Mayhem Tower sa lupa at itinuro ito ng isang daliri. Kaagad, ang tore ay sumabog ng higit sa 10 beses ang laki, at isang pinto ang bumukas ng dahan-dahan. Nangunguna, pumasok si Lazarus, at nagmamadaling sinundan siya ni Sebastian. Nagliwanag ang mga mata ni Sebastian sa eksenang sumalubong sa kanya sa loob. Ang loob ay maliwanag at maluwang. Ito ay higit sa 10,000 square feet, at isang hagdanan na patungo sa ikalawang palapag ay nasa isang sulok. Ang espasyo sa ikalawang palapag ay mas maliit mga 6,500 square feet at ang ikatlong palapag ay mas maliit pa, wala pang 4,300 square feet. Umupo si Lazarus sa sahig at sinenyasan si Sebastian na gawin din iyon. Gaano karami ang alam mo tungkol sa mga formation at harang? Tanong niya. Binuod ni Sebastian ang kanyang kaalaman sa paksa kay Lazarus. Isa kang baguhan. Sabi ni Lazarus. Napakamot ng ulo si Sebastian. Maging ito ay ang nakaraang mundo o Core Island, na parehong pumasok sa Dark Age. Kaunti lamang ang kaalaman sa mga formation, at maraming pamana ang nawala.
Ang kaalaman na mayroon siya ay mula sa ilang mga sinaunang aklat. Walang gumabay sa kanya, at hindi niya ito pinag-aralan ng husto, kaya mas mababa sa average ang kanyang antas. Bukod dito, si Lazarus ang nasa harapan niya. Normal lang na baguhan siya kay Lazarus. Matagal na panahon ang kailangan para matutunan ang mga formation, at kailangan itong gawin ng paunti-unti. Pagkatapos nito, magsisimula akong magpaliwanag mula sa basics. Napakatyaga at detalyado ni Lazarus. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Si Sebastian ay may malalim na kaalaman sa mga pangunahing kaalaman sa mga formation, at sinimulan ni Lazarus na hayaan siyang mag-set up ng ilang mga basic formation. Dahil sa pagiging likas na matalino sa mga porma sayon, nagtagumpay si Sebastian sa kanyang unang porma sayon. Lumipas ang oras at lumipas ang 10 taon. Si Sebastian ay gumawa ng isang mahusay na tagumpay sa mga porma sayon at madaling makapag-set up ng isang ikatlong antas na porma sayon. Ang mga porma sayon sa ikatlong antas ay tumutugma sa demigod realm at nangangailangan ng higit sa 100 mga drawing. Ang meteor rain formation na kanyang itinayo ay nangangailangan ng higit sa 980 formation drawings at inuri bilang isang third-grade pinnacle formation. Kahit na ang isang matataas na demigod tulad ni Winston ay malamang na mamatay kapag siya ay nakulong sa mahusay na porma sayon na ito. 980 formation drawings ay hindi limitasyon ni Sebastian. Ito ay dahil ang kanyang paglilinang ay nasa ilalim ng par, kung hindi man ay madali siyang makapag-set up ng isang porma sayon na may higit sa 1,000 mga guhit ng porma sayon, na isang pang-apat na antas na porma sayon. Bagamat hindi niya sinasadyang mag-cultivate sa loob ng 10 taon, ang pag-compress ng formation drawings ay isa ring kakaibang cultivation method. Isa pa, wala siyang kinakain at umiinom na lang ng tableta sa tuwing hindi na siya makatiis ng gutom. Iyon ang dahilan kung bakit gumapang ang kanyang paglilinang hanggang sa siya ay naging 6 na bituin na demigod. Si Sebastian ay nagkaroon ng gut feeling na maaari niyang independenteng kumpletuhin ang isang ika-4 na antas ng pagbuo kung ang kanyang paglilinang ay umabot sa isang 7-star demigod. Siyempre, higit pa sa formations ang natututunan niya. Nagkaroon din ng mga hadlang at pagpigil. Sa katunayan, sila ay mga porma sayon pa rin, ngunit ang mga epekto ay iba. Ang mga hadlang ay katulad ng isang proteksyon na larangan ng enerhiya. Maaari nitong protektahan ang mga tao at mga bagay sa loob ng isang partikular na lugar mula sa pinsala at pati na rin matrap sila sa isang pinaghihigpitang lugar. Sa kabilang banda, ang mga paghihigpit ay karaniwang itinatakda sa mga tao o mga bagay upang higpitin o pigilan sila. Sa sandaling natutunan ni Sebastian ang mga pangunahing kaalaman, madali niyang matutunan ang lahat ng iba pa, at ang kanyang pag-unawa sa mga hadlang at pagpigil ay umabot sa katulad na antas sa kanyang mga porma sayon. Hanggat ang kanyang paglilinang ay abot kayang, hindi magiging isyo para sa kanya na mag-set up ng 5th level formation. Hindi sigurado si Sebastian sa antas ng harang sa labasan, ngunit ayon kay Lazarus, hindi siya makakalabas sa kanyang kasalukuyang cultivation kahit alam niya ang paraan para malagpasan ito. Kaya, kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Karagdagan pa, tinuruan siya ni Lazarus ng mga paraan upang pinuhin ang mga table tasks dahil natapos na niya ang lahat ng kanyang mga table tasks sa nakalipas na 10 taon. Kabanata 845. Bagamat maraming pills si Sebastian, hindi maganda ang epekto sa pamamagitan ng direktang pagkonsumo nito. Maaari niyang pinuhin ang mga table tasks, ngunit inangkin ni Lazarus ang mga pildores na dinalisayin niya bilang basura. Ang iba't ibang grado ng mga table tasks ay maaaring gawin mula sa parehong mga sangkap, at ang mga ginawa ni Sebastian ay itinuturing na mid-range. Sa ilalim ng patnubay ni Lazarus, ang mga kasanayan sa pagpipino ng tableta ni Sebastian ay tumalon din ng mahusay, at nakagawa siya ng mga third-grade na table tasks. Nakuha ni Lazarus ang isang malaking halaga ng mga espiritual na damo at isang espiritual na artifact sa anyo ng isang alchemy pot. Ang lahat ng mga bagay na ito ay naiwan ng mga taong pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng demonyo sa nakalipas na libu-libong taon. Marami sa mga nasasakupan ni Lazarus ay nakulong din sa loob ng ipinagbabawal na lupa, ngunit sila ay nasa labas. Ang mga tribong ito ay tapat at bibigyan siya ng anumang mabubuting bagay na mayroon sila. Sa kabila nito, ang ilan sa mga tao sa Demon Tribe ay naging hindi tapat kamakailan. Halimbawa, ang 2 demonyong babae na nakahuli kay Sebastian, isa sa kanila ay tapat kay Lazarus, habang ang isa naman ay gustong makuha ang lahat ng asensya ng dugo ni Sebastian para sa kanyang sarili.
Ang mga halamang gamot na naiwan ng mga tao ay may mataas na kalidad, at si Lazarus ay isang grandmaster sa pill refinement. Nagpasa siya ng maraming formula kay Sebastian at ginabayan siya sa pagpino ng mga table tasks sa ika-4 na baitang. Kaya lang, lumipas ang isa pang dekada. Ang mga kasanayan sa pagpipino ng tableta ni Sebastian ay lubhang napabuti na nakapag-iisa siyang makagawa ng mga tabletang pang-4 na baitang. Sa tulong ng demonyong kapangyarihan ni Lazarus, matagumpay niyang napino ang isang palayok ng mga table tasks sa ika-5 grado. Ang kanyang paglilinang ay gumawa ng isa pang tagumpay sa loob ng 10 taon na ito, at siya ay naging isang 7-star demigod. Hindi siya malayo sa 8-star at kaya niyang mag-set up ng 4th level formation mag-isa. Pwede na ba akong umalis, kamahalan? May pag-asa ang mga mata ni Sebastian. 20 taon na ang nakalipas mula noong siya ay tumuntong sa Mayhem Tower. Dati, siya ay 28 taong gulang. Ang oras na ginugol niya dito ay higit sa kalahati ng kanyang buhay, ngunit ito ay dahil ang oras ay dumaloy ng 10 beses na mas mabilis sa loob ng tore. Hindi lang ito ang magical point tungkol sa tore. Bagaman 20 taon na ang lumipas sa loob, halos walang pagbabago sa hitsura ni Sebastian. Ang Mayhem Tower ay nagpabilis ng oras, ngunit ang mga function ng katawan ni Sebastian ay tumatanda ayon sa daloy ng oras sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang kanyang karanasan ay totoo 10 taon ng pag-aaral ng mga porma sayon at isa pang 10 taon ng pag-aaral ng pagpipino ng tableta. Araw-araw, taon-taon, tuyo at nakakainip ang proseso ng kanyang pag-aaral. Wala siyang libangan at hindi niya alam kung paano siya natuloy. Tiningnan ni Sebastian si Lazarus na may pag-asa na nakasulat sa buong mukha niya, ngunit umiling lang ang huli. Hindi mo ito magagawa ngayon. Sa iyong kasalukuyang cultivation, ito ay kasing hirap ng pag-abot sa kalangitan para masira ang harang. Kaya, kakailanganin mo ng sandata. Hindi ba uubra itong Demon Blade? Tanong ni Sebastian, inilabas ang Demon Blade. Umiling si Lazarus. Bagaman ang Demon Blade ay isang spiritual artifact, ito ay isang demonic artifact. Hindi mo maaaring gamitin ang buong kapangyarihan nito. Sa makatuwid, dapat kang gumawa ng sandata para sa iyong sarili. Hindi ko alam kung paano gawin iyon. Sabi ni Sebastian. Ayos lang. Tuturuan kita, sabi ni Lazarus. Hindi nakaimik si Sebastian ngunit inaasahan na niyang magiging ganito ang mangyayari. Wala siyang magagawa tungkol dito. Kung wala ang tulong ni Lazarus, hindi siya makalabas. Nag-aalala siya kay Esme at sa iba pa. 2 taon na ang lumipas, at iniisip niya kung paano na sila ngayon. Dahil si Lazarus ay isa ring grandmaster sa paggawa ng armas, nagkaroon ng malalim na pag-unawa si Sebastian sa paggawa ng armas pagkatapos ng kanyang paliwanag. Ang mga sandata, na kilala rin bilang mga artifact, ay karaniwang nahahati sa 2 kategorya: mga regular na armas at nakalaan na mga armas. Sino man ay maaaring gumamit ng isang regular na armas habang ang isang tao lamang ay maaaring gumamit ng isang nakatalagang armas. Ang huli ay walang silbi sa isang taong nang-agaw nito, maliban kung pinutol ng may-ari ng nakatakdang sandata ang ugnayan nila sa nakatakdang sandata. Gayun din, ito ay mas komplikado upang pekain ang isang nakatalagang sandata, at ang mga kinakailangan ng mga sangkap ay napakataas. Ang pakinabang pagkatapos ng matagumpay na paggawa ng isang nakatalagang sandata ay isang pagtaas sa lakas. Sa kabilang banda, ang isang regular na armas ay walang ganoong epekto. Sa simula, itinuro lamang ni Lazarus kay Sebastian ang paraan ng paggawa ng mga regular na artifact, simula sa pinakapangunahing mas mababang mga armas. Lumipas ang oras, at lumipas ang isa pang dekada.